Oo. And for today's video, ito na, inilabas ng Star Cinema ang ilan sa mga photos kung saan si Miss Catherine Bernardo ay usap-usapan na nga patungkol sa kanyang movie or serye. Di pa kasi inilalabas ang buong detalye ng programa o ng ito pong project na ito. Pero may mga nakikita na tayong ganitong ganap ni Catherine. It's either tapos nang gawin to or mas inuna lang talaga yung Hello Love Again na ipalabas sa publiko. Pwede rin po kasi to na parang serye siya. This is about the Elena, the women empowerment, no? Doon po natin mapapanood. Of course, si Miss Catherine Bernardo rin ay kasama din sa mga choices ng Global Icon of the Year. So very diba, na dami niya po mga pauga ngayong taon. And bago tayo mag-start, panoorin po muna natin ang ilan sa mga videos na ito. Kung saan kinumpara ang Aldab at ang Kat din. Let's watch this. Mga love teams noon at ngayon, okay? Sino sa tingin mo ang pinaka mga walang kwenta din na love team? Sabi mo kanina behind the scenes wala ka pa sa mga love team, hindi ka ma-love team. Pero sino doon yung rurok? Yung pinaka-ayaw? Pinakang si Buboy. Walang kakwenta-kwenta. I-blip nyo na lang. Oo, sige. Ay, baka makanukas to ha. Maliprit eh. Baka maliprit ka. Alam mo maraming nagagalit. Akala nga nila may anak. Oo. May pamilya. Ayan na, alam na. Pero alam yung bago niya ngayon, ang bagay sila. Yun. Na parang nag-swak. Oo, nahanap din niya yung para sa kanya. Oo. The right one. Oo. Tsaka manood na tayo nun. Tahasan ngang tinukoy ni Papa Dudut ang Aldab dito po sa nasabing serye nasabing palabas na ito sa GMA, at sinabi niya rin na talagang natagpuan na daw ni Alden Richards yung talagang nagmatch para sa kanya na ang tinutukoy naman ay si Catherine Bernardo. So dahil po dito umingay po sa social media at naging talk of the town po yan sa ilang mga social media site dahil tila baga marami pong mga other fans yung mga Aldab fans talagang parang hindi nila matanggap, no? Although hindi siya talaga tahasan na parang isinapubliko, pero base po sa description nitong si Miss Tuesday Vargas ay talagang yun ang tinutukoy niya. And of course, syempre po, pag-usapan din po natin ito pong nasabing parang conversation ng isa, kasi ito sa mga ebidensya dahil maging si Miss May Mendoza po ay naglabas na rin ng evidence kasi usap-usapan dito yung convo na to na parang si Alden Richards po ay hindi na siya dumiretso sa reception. After po ng wedding, umuwi na siya agad, umalis na agad, nagmamadali daw si Tisoy, which means may katotohanan talaga or possible talaga na sumunod nga siya sa Thailand. Dahil according nga sa report, 1.5 hour or 1 hour and 30 minutes lang ay makakarating na nga siya sa lugar na yon. So hindi po imposible yon kung quick vacation or parang binigyan niya lang ng oras. So dahil pinag-usapan din po ito na sinasabi ng ilang mga Aldab fans na ito raw yung pagkikita ni Alden at ni Maid pagsasama nila dito, at lalo-lalo na si Aling Mila, no? Ni Mila Baluyot na talaga namang sobra po yung kanyang sinasabi dito po. Na nakita natin naglabas sa si Miss May Mendoza ng kanyang mga ebidensya na magkasama sila ni Arjo Atayde, ang kanyang husband, dito po sa Boracay. At si Arjo po ang kanyang kasama dito po sa kasal, at wala pong Alden Richards sa katabi niya. Sinasabi kasi ng ilan nitong mga Delulo fans na ito na parang ito raw yung parang patunay na magkasama daw yung si wifey tsaka si Tisoy, no? Wifey kasi tawag nila kay Miss Main eh. So ayun yung ilan sa mga evidence. Silabas agad ni Miss Main kasi nga yun na naman po yung usap-usapan nila. But anyways, ang nakakatuwa lang dito is pati po yung DJ sa radyo na si Papa Dudut ay hindi na rin po nagpahuli, no? Para po talagang sabihin sa publiko na talagang kitang-kita nila na nagmamatch talaga si Miss Catherine at si Alden Richards as a couple. And we are so happy to hear those words. Maging galing to dito po sa kaibigan ni Alden Richards na hosts Tuesday at saka po si Buboy, So sana lang talaga is yung natapos na ito po mga bagay na kinakalat niyo ng ilang mga fan eh. But anyways, maraming salamat. At ngayon naman ay magkomento tayo or magbasa tayo ng ilan sa mga comments po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Unahin po natin ang komento mula kay Miss Norma Kalunod. Ma'am Darreds, bakit si Main hanggang ngayon issue sila ni Alden? Bakit? Ano bang papel ni Arjo Atayde kay Main? Di ba kasal na sila Main at Arjo Atayde? Yun na, alam nyo na, pinipilit pa rin kasi ng mga Delulo na fans na mag-asawa si Catherine ay si Alden at saka si Main. Pero alam naman na natin yung totoo, lumabas naman yung totoo. Sabi ni Miss Angie, Aldab Nation is long time ago, wala yan, kasal ng Main. True. Sabi ni Miss Renato Say, hello Miss Arends, part po ng video na share ko sa'yo a while ago is meron din
usap-usapan yan kung magkikita nga ba si Alden at Maine. Pero walang ganun. Oo, nakikita ni Maine si Alden because part si Alden ng entourage at best man si Jose, ni Jose si Alden. Pero other than that, hindi siguro nakapag-usap yung dalawa. Una, andun husband ni Maine. Knowing Alden and Maine, both introvert sila. May hiyayan na makapag-usap. Which is true, di ba? And makapag-chikahan, casual na batian, siguro pwede, pa hi and hello lang. Pero base sa video nakikita ko, walang pag-uusap kahit sa mga ibang lover cuts like Tito Sen, Wally, Paolo, or Alan Kay. Wala akong nakikitang interaction kay Min pa kaya. Sad, may nag-invento lang ng Aldab fans, ADN or Aldab Nation. Kung tawagin before, I call them now Aldab Delusion. Which true, isama na nila si Mr. Destiny at ang leader ng band na si Miss Mila Baluyot na kung makapagsalita ng hindi maganda kay Katrina, akala mo apakaganda. Sabi ni Ma'am si Norma Caluno, dapat si Sanya ibang alab team. Ni Sanya dahil si Alden hindi pwede may Katrina si Alden, cut then lock and forever. Si Sanya hanap na lang siya ng ibang partner para mapatok sa takilya. True naman tayo dyan. Another one, sabi ni Ma'am si Mary Jane Glass, dapat lang naman syempre dun siya kikita sila at sa gusto ng tao, nakikita naman nila ayaw ng tao kay S para kay A. True. And Ma'am si Anastasia, sa ibang actor, pwede pa rin si Sanya. Tignan natin kung mag-click siya sa tao kasi kung malakas siyang fans, kahit sino ka, para niya ay tiyak panonoorin yun. Ayan. So, ito yung kanyang komento na medyo malabo lang. Sabi ni Ma'am si Anastasia malabo. And sabi ni Ma'am si Benga Azucena, Misares, gusto lang mag-comment sa sinabi mong pressure sa mga movies na lalabas ngayon dahil sa success ng HLA team. Lalo na yung Kim Pao movie, possible kikita din pero 100% not like HLA dahil 2025 pa papalabas movie ng Kim Pao. Kaya masasabing yung year na yon, movie nila ang kumita yon. Kung kundi, ipapalabas ang Elena 44 Nikat sa 2025 kasi sa totoo lang, wala naman silang solid fandom like Kat and Alden. Si Kim, nag-iingay lang ang name. Nung nag-break sila ni Sian, si Paolo mas kilala dahil lang naman. Which is, totoo yan. Pero may fandom din naman si Kim, ang Kim Pao. Mula po nang inilabas nila yung magaling na pagganap ni Kim, dun po sa isang serye ng ABS-CBN, dun po talagang napag-usapan yung kanilang lab team. Minahal talaga sila ng publiko during that time. I don't know lang kung siya sa darating na movie, pero according to Miss, dito po kay Vice Ganda, gagawa daw sila ng segment ng movie. No, parang gagawa nila ng segment yung movie ni Kim para daw talagang mas umingay sa publiko, mas mahalin ng public. Katulad ng ginagawa ng Showtime ngayon, binigyan po ng parang segment and the winner is, diba? And the breadwinner is, ayun, ginawa nila yon. And sabi niya pa, wala naman siyang fans club na gaya ni Alden. I'm not against sa Kim Pao lab team. Bahala sila. Ang feel ko, kasi sa kanila like others lab team na hindi ako mag-aksaya ng pera para panmanood sa kanila. At hindi ko magsasayang ng time para manood ng teleserye nila. Ganun pakaramdam ko. Unlike before, ang ginustuhan ko lang sa sine, Marvin Julina at Katniel at Kat din, nothing more, nothing less. Kaya yung mga Kim Pao fans, umpisaan na nilang pagdasal ng kumita din. So, siguro po ma'am, sinasasabi niya yan kasi hindi nga po kayo fans ng Kim Pao. Pero, may mga fandom din ng Kim Pao. And sabi pa niya, going back to Wish, para wag sila ma-back to you kasi gumagawa sila ng mga negative issues about Kat. Pinag-aaway nila si Kim at Kat. Alalahanin nila, sila ang haharap sa malaking pressure ng kitaan sa takilya. Ang karma nasa tabi-tabi lang. Which is very true. Ayun lang pangit kasi diba parang yung Kim Pao gumagawa sila ng issue just to make sure na mapag-uusapan na. Diba? Sabi ni Miss Rexa,